Hello and welcome again mga kaibigan sa Ye Shall Know the Truth at ito po ang iyong lingkod, si Erwin Silva. At ngayon naman po mga kaibigan, natin naman pong tuklasin kung bakit po yung woman in Revelation 17 ay nakaupo sa scarlet beast with 7 head and 10 horns. Alam naman natin po mga kaibigan na yung 7 heads po dyan na na beast represent po papacy. At atin po yung tingnan mga kaibigan para maliwanagan po tayo sa ganitong topic. Okay, the woman of Revelation 17. At ito pong pagkasabi. So carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon the scarlet-colored beast full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Yan po, no? Yung woman po dyan yung ating tatalakayin. Ito po in Ephesians chapter 5 verse 22 to 23. And jump tayo sa 32 para maliwanagan kung ano ba ang ibig sabihin ng woman. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Yun. Kung ang husband daw is the head of the wife, no? So pinagpalagay ni San Pablo nga si Christ was the husband and yung bride niya o kung yung wife ni Christ is church. So, and he is the savior of the body. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, ito po, kiniklaim po nitong woman na ito na siya po as the bride of Christ, but he is not really faithful to Christ. Kagaya din ng wife na hindi faithful sa husband. So, ang paningin ng mga tao sa kanya is a harlot. So, ganyan din ang Panginoon. Yung church na nag-claim na siya as a Christian church, but her doctrine was not came from Christian doctrine. So, ang paningin po ng Panginoon sa kanya is a harlot woman. Yan po ang ibig sabihin ng woman, the harlot woman in Revelation 17. Okay, nakita po ninyo yung 7 heads po dyan. And I stood upon the sand of the sea, and I saw the beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. Yung nakaupo po na babae sa scarlet beast with 7 heads din and 10 horns, kagaya ng nakita ni John sa Revelation 13 verse 1. And upon his horn 10 crowns, and upon his head the names of blasphemy. So, isa lang po ang ibig sabihin. Pag dito po sa Revelation 13, wala pong woman dyan na nakasakay sa 7 heads and 10 horned beast. Pero doon po sa Revelation 17, meron na pong woman. So, ibig pong sabihin, yung church po ay meron pong guidelines kung ano ang gagawin ng papacy if that person was elected as a pope. So, kung ano ang nakarecord po dyan na nandyan na sa church, gagawin po ng papacy. Kagaya po ng ikaw mismo, tayo. Pag ikaw po ang nag-drive ng sasakyan, di ba? Ikaw ang nakaupo diyan sa sasakyan at ikaw din ang nagmamaniobra. Kung ano ang gagawin mo sa sasakyan is either pa lakarin mo, is either pa stop mo, ano mo yung brake, o kagaya ng horse. Example na lang, yung horse. Pag yung kabayo po, kung gusto mo pong pinalakad, meron pong sign na palalakaran nyo ang horse o yung kabayo. Kung gusto mo ng patalonin, meron din pong sign yan kung paano mo mapatalon yung kabayo at kung paano mo mapabilis yung kanyang takbo. So, ganun po. Yung woman po o kung yung church, pag meron pong na-elect na papacy, na pope, siya po ang nagmamaniobra ng pope. Siya po, ang church po, ang dapat sundin ng pope, ng newly elected pope. At ito po ay nag-umpisa noong Second Vatican Council. At ito po mga kaibigan, the Second Vatican Council nag-start po in 1962 and then nag-end in 1965. Kasi po yung Second Vatican Council kasi nag-meeting po sila kung ano yung gagawin nila para sundin ng church
Parang guidelines po yan ng church. At itong Second Vatican Council nag-focus on reform. So, binago nila yung doctrine of the church. Titignan po natin yan mamaya mga kaibigan. Ecumenism and church role in the modern world. Yun. Ito dapat yung sundin ng papacy pag siya po ay na-elect bilang pope. At ito po yung una-unang pope na nag-announce na gumawa ng council noong 1959 and nag-start po yung Second Vatican Council in 1962. And in 1963 po, si Pope John the 23 ay namatay po, no? At then, ito pong Second Vatican Council natapos nung time ni Pope Paul VI. At siya po ang nag-approve niyan in 1965. At nung na-approve yan, immediately po, sinunod po ni Pope Paul VI yan. Naglibot po siya sa buong mundo at ginather yung mga religious leaders, pagan man, at anong religion, Christian or Hindu or Muslim, yan po ay ginather niya to have parang mag-isa yung yung religion around the world. At yun po ang ikapangatlong Pope, si Pope Paul I. Kasi si Pope Paul I po kasi hindi po niya ginampanan yung kanyang bilang Pope na sundin yung Second Vatican Council. Iba po yung ginawa niya kaya pinatay po siya ng isang mafia, ng grupo ng mafia. Siya po ay pinoison, no, under sa leadership o Michael Corleone ng mafia. At yun, namatay nga po siya, ilang buwan lang yung pag-reign niya ng papacy kasi hindi niya sinunod yung Second Vatican Council. At pang-apat po, si Pope John Paul II, nung naging Pope po siya, immediately, kanya rin pong ginampanan yung Second Vatican Council. Naglibot din po siya sa buong mundo, nagpanawagan na yung mga religious leaders, naging gather niya din po at nagkipag-isa din po siya. Kasi yun po yung aim ng ecumenism. Lahat po ng religion at mga Christian sect dapat po mag-isa na. Kaya po yung tin horns dyan na nakita nyo, yung mga religious sect, yung mga Protestant, tinatawag ng Catholic Church. Kaya po nagsama sila noong 1888 pa lang. Wala pa po yung Second Vatican Council, nagsama na sila. At yun po, para po mabigyan ng katuturan yung pagsasama-sama nila, ginawan po ng papacy na Second Vatican Council hanggang sa huli po mga kaibigan, yun po ang dapat sundin. At si Pope John Paul II po, siya po ay gumawa din o nag-utos na gumawa ng Catechism of the Roman Catholic Church. Ngayong basis niya rin po ay yung sa Second Vatican Council din po. At yung Pangulo po na gumawa niyan si Pope Benedict XVI. Si Cardinal Ratzinger pa siya noon, hindi pa siya Pope. At nung na-elect na siya, nung namatay ni si Pope John Paul II, na-elect siya as Pope. So ginawa niya Pong Benedict XVI yung kanyang pangalan. At siya rin po mga kaibigan ano mo tawag doon? Siya rin po ang nag-implement din ng Second Vatican Council. Kasi po meron po siyang maling ginawa. Atin po tignan yung maya mga kaibigan ko ano yung mali niyang ginawa yung pag-upo niya ng Pope at nanghingi siya ng sorry. Tignan po natin yung mamaya yun. Si Pope Francis din po, sabi po ng General ng Jesuit, siya po ay tinawag na kung yung Black Pope ng Jesuit, tinawag po si Pope Francis na a man of Second Vatican Council kasi po siya po ang masigasig na gumanap ng Second Vatican Council. Nakita niyo po ngayon si Pope Leo XIII nung pagkamatay ni Pope Francis, siya po ang umupo bilang Pope. Ito rin po, sabi ni Pope Leo XIV, siya po ang magpapatuloy ng gawain ni Pope Francis. Ibig sabihin, nakalink din po yung kanyang gawain sa Second Vatican Council. Siguro alam nyo na po mga kaibigan kung ano po ang ibig sabihin ng 7 heads dyan in Revelation. Nakita nyo po kung pilang Pope from the declaration of Second Vatican Council up to this present. Nakita nyo po? So marahil alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ng 7 heads dyan sa Revelation 17. Coincidence nga ba? O na-predict nga ba
ng Biblia kung ano ang mangyayari to us ngayon. So, ibig po sabihin mga kaibigan, ito lang po ang nagpapahiwatig na malapit na talagang dumating si Kristo. Kasi parang napupulfill na yung Revelation 17. Paano po natin malaman mga kaibigan na ito po ay Second Vatican Council at umpisa po ng 1962 dahil po dito mga kaibigan. Tingnan niyo po. Documents of Second Vatican Council, Summary and Guide by Dr. Jeffrey A. Mayros. Ito pong sabi, thus, in the third place, the Council states the Church's high regard for Muslims because they worship God who is one, living and subsistent, merciful and almighty, the creator of heaven and the earth, and they strive to do His will. So dito po mga kaibigan, ina-accept na ng Roman Catholic Church yung Muslim. Kasi po sila po ang nag-worship ng the same God. Totoo nga ba yun? At yun po ating tatalakayan sa sunod nating video mga kaibigan. So ito po mga kaibigan, parang giniba po ng, o hindi lang po parang, giniba po talaga ng Second Vatican Council yung doctrine o kung yung turo ng mga previous pope before the Second Vatican Council. Ito po, tingnan po natin mga kaibigan. Gumawa po sila ng Catholic Crusader noong 1198 to 1245. Ang crucial po, ang main po ng gawain ng nitong mga Catholic Crusader for the development of crusading because of the first time popes began to authorize and promote crusades against heretics. Yun po. This was the significant decision since they had previously concentrated their energies on authorizing crusades against Muslim. Yun po, sinira po ng Second Vatican Council yung decree ng mga pope. Ito po sa ilalim po ng mga Pope Innocent III, Honorius III, Gregory IX, and Innocent IV, at Clement Celestine IV. Giniba po ng Second Vatican Council yung decree ng previous pope po. Na ginawa po nila yung Crusader para po puksain yung mga Muslims doon sa Jerusalem. Kaya po yung Second Vatican Council, mag-consider po natin na heretic po mga kaibigan. They are not really reformed. They are hiding po. Para po silang Christian, pero nag-hide po sila in a dragon. Dragon po sa loob nila, pero nagpapakita po na sila daw ay Christian. Ito po, again, World Council acknowledged the special ties which link the people of the New Covenant to the stock of Abraham and explore briefly the relationship of the church to the Jason. Dito rin po. Pag binasa nyo po ito ng continue mga kaibigan, sabi po dito sa Second Vatican Council, wag nyo po natin sisihin yung mga Hudyo sa pagkamatay ni Kristo. I-accept na natin sila bilang brother because they are also the Abrahamic religion. Totoo nga ba yan? Tatalakayin din natin po yan mga kaibigan. Kung Abrahamic religion nga ba yung Muslim at itong Judaism ito, Abrahamic din pala ito. Atin pong tatalakayin yan. So ito po mga kaibigan, sinira din po ng Second Vatican Council yung declaration ni Pope Eugene IV, the Council of Florence in AD 1438 and 1445. The Most Holy Roman Church firmly believes, prophecies, and proclaims that those who not living within the Catholic Church, not only pagans, but also the Jews and heretics and schismatics cannot be participants in eternal life. Yun po yung declaration nila. Yung Jews po, hindi po maka-enter o kung magiging part ng eternal life. So, sinira din po ng Second Vatican Council itong declaration ni Pope Eugene IV. Heretic talaga itong Second Vatican Council. At ito rin po mga kaibigan, tingnan nyo po. Dito po halos lahat na linlang ang lahat ng mga religions. This Vatican Council declares that the human person has a right to religious freedom. Lahat na po ng religion o sekta ng Christianity, wala pong problema. They are all accepted. This freedom means that all men are to be immune
from coercion on the part of individuals of the social group and of any human power in such wise that no one is to be forced to act in a manner contrary to his own belief. Wala pong dapat kumontra kung ano yung belief ng tao. Kaya po dito sa loob ng church na to na pinapanigan ko, mag-isip-isip kayo. Pinapractice nyo po yung religious freedom and that was the doctrine of the Second Vatican Council. Don't be a part of this. Nililinlang lang po kayo. Pinapasok lang kayo sa bulsa ng devil. Because the Second Vatican Council was the doctrine of devil. Tingnan nyo lang po yung video ko dyan na ang title was the Universal G of Freemasonry. Sa bibig po mismo lumabas ng pare na yung mga Freemason, yung G na yan was the God Lucifer. At ito pong mga Pope na to na nakalista, they are involved or they are a member of the Freemasonry. That's why ito pong Second Vatican Council was the council of the devil. Sinira po lahat ng Pope o ng Second Vatican Council yung mga declaration ng mga previous Pope. At ito po mga kaibigan, ito po kasi sabi ng Pope Pope Innocent III, a Lateran Council, 4th AD 1215, one indeed the universal church of the faithful outside which no one will be saved. So sinira din po ng Second Vatican Council by accepting all religions or Christian sects are okay. Pope Boniface VIII, in the papal bull, Unum Sanctum AD 1302, declared, say, define and pronounce that it is absolutely necessary for salvation of every human creatures to be subject to the Roman Pontiff. Sinira din po to. Dapat sabihin daw ni Pope Boniface VIII, pumasok kayo sa Katoliko. Huwag kayong sa labas. Pag nasa labas kayo, wala kayong kaligtasan dyan. Sinira po to ng Second Vatican Council. Okay, Pope Gregory VI, in AD 1831, 1846, it is not possible to worship God truly except here. Sa Catholic Church lang dapat kayo pumasok kasi dyan lang po kayo mag-worship ng true God. Sinira din po ito ng Second Vatican Council. Who are outside here will not be saved. Yun po ang sabi niya. Okay, lahat po yan sinira po ng Second Vatican Council. At ito po, mga kaibigan, sabi ko nga kanina, itong mga Pope na po ito, from Pope John the 23rd hanggang po kay, itong mga Pope John Paul II, they are Freemasonry. At ito rin pong si Pope Benedict XVI, Francis and Leo, ito po ay inadapt nila yung Second Vatican Council. They are also partaker of the Luciferian Council. Kaya po, yung mga tin horns dyan na nasabi namin, na nakin sa nagligad sa ibang aking video, mag-isip-isip po kayo, lumabas na po kayo dyan. Kasi bilong po sila dito sa Second Vatican Council. Ito po yung tinatawag na ecumenism. Huwag po kayong sumama sa ecumenism na pinapanawagan ng Second Vatican Council because the Second Vatican Council was the council of Lucifer. At makikita po natin dyan mga kaibigan, ibig sabihin pala ng church na nakaupo sa 7 heads and 10 horned beasts was the Second Vatican Council na yun po ang dapat sundin ng elected Pope kasi yan po ang standard ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin, yung woman was the church na meron pong ipapatupad and that is the Second Vatican Council. At sa susunod po mga kaibigan natin pong tingnan, bakit po nawala na po yung woman dyan sa Revelation 17 sa katapusan na ng verse niya ng Revelation 17? Bakit po nawala bigla yung woman dyan? At nung naghahari na was the beast. At yan po ang ating tatalakayin sa susunod nating video. Ito po si Erwin Silva and you shall know the truth.